lang ay kailangan sa mga batang manonood. Kagabi sa PBB Lucky Season 7, nalaman na ng teen housemates ang kanilang 5th lucky task na bumuo ng salon business at makalikom ng 20,000 pesos para matulungan si Maymay. At tumulong din ang dalawang celebrity housemates ni Kuya. Mga natutunan din ako at na-observe ko rin kung ano yung ginagawa sa salon. Kaya nandito ako ngayon para tulungan kayo. Tawagin niyo akong Tita Bay. At gusto kong magpaayos din. Ngayong gabi, sino kaya ang VIP customer nila? May darating na VIP later. Kapag si Enrique yun, final look, kamukha siya. At ano ang magiging reaksyon ng housemates kapag nalaman na ang kanilang mga unang kliyente ay ang mga mahal sa buhay? Hello po, I'm Kisses. Oh my God, looks like your father's. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Para makatulong sa salon business ng housemates, isang eksperto ang nagturo kila Nonong at Nico. Hi! Hi! Ako po si Hi, Nong. Nico po. Hi, hello. We're gonna teach you how to do basic foot spa, mani-pedi. No. Yes. Mag-hands pa tayo sa'yo, tapos basic nail art. Okay. Sarap ah. The best to. Ganda sana kung marunong ka rin magbasa ng palad. Malay mo naman, meron, di ba? Samantala, sa loob ng bahay, napagkwentuhan naman ang pagpasok ni Nico. Kisses loves Chinito. Yeah. Talagang na-starstruck kay Kuya Nico kami. I didn't expect na Kuya Nico would be so nice. In person, he is really very charming, and yung pakikitungo niya po sa amin, it's like we are all friends. Ilang sandali pa at bumalik na si Nonong at Nico para ituro ang iba pang services na gagawin sa itatayo nilang salon. Kailangan nandito lahat ha pag tinuruan. Kasi lahat doon ka lang marunong. Yan. Yan. Tapos iikot natin. Parang massage lang yan. Ito yung sisal, ito yung gagamitin pang scrub. Okay, ma'am, start na po. Uy, galingan mo, Maymay. Opo. Ito na po. Hey, Young, this is our job. Ingat kayo, Kasi ito, pang buffing. Kunyari, may mga uneven na nakaulbok. Gaganto nyo lang. Hindi ko alam yan. Kabitan na ito ng dextrose. At patay na ang kuko. Maya-maya ang housemates naman ang nag-ensayo para sa kanilang lucky task. Ma'am, pipili ka po ng color, ma'am. Sige po ba, nail art? Yung nail art, ma'am, mas magaganda po yung ano niyo po. Wait, Talagang nakakasaya kasi hindi mo na talagang in-expect na i-plan sa buhay mo na matutunan yan. And ngayon, it's funny because may bago akong alam na gawin. At sa gitna ng paghahanda ng housemates, nagkaroon ng pagkakataon sina Maymay at Nonong na makapag-usap. may tanong po ako sa inyo naman po yung nanay niyo po. Yun po yung pinakamasakit na nangyari po sa inyo. 5 minutes na. Oo, kasi mamas boy ako eh. Mamas boy ako. Paano po? Paano po? Kasi nga, nandito ko para sa kanya, kaso nawala. Paano yun? Napakalaking... Minsan may dumarating talaga na sitwasyon na susubukin ka talaga. Yung sitwasyon na nangyayari sa labas, ganun din yung nangyayari dito sa loob. Di ba, pagka sila na yung family mo ngayon eh. Sila na, yan yung mga kasama mo. Pero pag may naibig sa inyo, isa-isa silang kinukuha, isa-isa silang nawawala. Parang namamatayan din kayo, pero magkikita din kayo in time. Bakit gano'n? May wisdom ka. Kaya magpakatatag ka. Lahat ng gagawin mo para yan sa pamilya mo, sa mga importante sa iyo.
hindi po kami nagkamali sa kanya. Nakikita ko po na talagang mabait siyang bata. Madiskarte siya para dun sa pamilya niya. May nakikita ko sa kanya na komedyante siya pero iba siya. Sa pagpasok ni Nico at Nonong, bukod sa kaalaman tungkol sa pagsasalon, ay nabibigyan din nila ng kaalaman sa buhay at ng inspirasyon ng ating mga teen housemates. Magandang gabi mga kapamilya! Magbubukas na nga ang salon ng teen housemates at ito ay para sa lahat mula bukas hanggang Huwebes, 12 p.m. to 8 p.m. Kaya naman, pumunta na kayo sa bahay ni Kuya at subukan ang services ng mga housemates. Kontakin lamang ang numero na nakikita ninyo sa inyong mga screen para sa detalye. Samantala, sa gitna ng paghahanda para sa kanilang 5th Lucky Task, napag-usapan ng housemates kung sino sa kanilang mga mahal sa buhay ang gusto nila bigyan ng pampering session. Narito, panoorin natin. Matapos mag-ensayo para sa salon task, may tinanong si Nico sa mga housemates. Di ba sabi nga ang salon, para mag-relax, para mag-break yung isang tao. So gusto kong marinig sa inyo kung sino yung pumapasok sa isip niyo yung isang tao na gustong-gusto niyong mabigyan ng relaxation, ng parang sabi nating day off. Maya-maya ay isa-isa nang ibinahagi ng housemates ang gusto nilang mabigyan ng day off. We look alike. With purple face This is my dad, Barney. I think he really deserves a day off kasi para sila ng mother ko, allergic sila sa salon. Kasi kuripot. Kahit yung mga haircut, gusto nila yung sa barbero lang na tag 30 pesos. Sobrang hardworking nila ng mother ko. Gigising sila sa umaga like 4 a.m. Tapos yung sleep nila mga 11 p.m. Tapos wala silang day off na Sunday. So everyday work. Yun. Pogi pa rin. Ba't wala silang day off? Anong Kasi business, kailangan hands-on lagi. paano kayo nagkaka-time lang pag lumalabas? We barely have time, pero alam ko naman supportive sila lagi. Oh, namiss ko yung tatay ko. Nang si Edward na ang nagsalita, Alright, well, as you probably figured out, it's my dad. He's the hardest working in our family. He barely has days off, and if he has his version of a day off is a 30-minute nap. So he wakes up at like 5 o'clock in the morning, he wakes up, goes to sleep like 1 the next day. This year we came to the Philippines, he still works on the plane. So yeah, he has to maintain his business. So I think he deserves a day off, because he basically hasn't had one in the 11 years he's been working for his company. I think it was cool because we got to not only, see pictures of our loved ones again, but bond more with each other, and you learn more about that person and about their family. dahil sa ginawang sharing, ang housemates nasabik sa gagawing task. Gusto mo makakita ng bagong tao. No? Ito po maraming artista. Artista? Ang papasok dito, magpapamanicure. Sama. Enrique. Kapag gusto ko magpamanicure, housekeep ko. Inay ko. Every ko 1 hour. Tapos 10, 20 hours. Sir, gumagabi dito. Ilang sandali pa at pinatawag ni Kuya ang task leader na si Vivory. Vibory, Po. may VIP client na darating. Sinong papaasikasuhin mo? Ate Maymay po. Bakit si Maymay? Alam ko pong may good public relation po siya. So, sa Ate Maymay po. May darating na VIP later. Ipakita niyong professional tayo. Dapat normal. Kunyari, dumating si Enrique Hill. Kunyari, ako si Enrique Hill. Dapat nga. Aktingan pa lang. Kinikilig na agad, Maymay. Lingid sa kaalaman ng lahat, nasa confession room na ang kanilang VIP client, ang daddy ni Edward. Magandang gabi, Kevin. Salamat po. Welcome back sa aking bahay. Thank you very much. It's nice to be back. I understand that you are a businessman. So yes, I am. And may I make a request then? You may po. Maybe you could give the housemates some tips on how they could run their business effectively. With pleasure. I'm also, of course, looking forward to seeing Edward and
the other housemates. They've accepted my son into your house who doesn't speak their language, taking great care of him, and I really appreciate that. So if I can give them some advice on running their business, that will be a very, very nice way of me giving something back to them. Samantala sa living room, inilarawan ni Kuya ang makakasamang VIP sa mga housemates. Mestizo! Maaaring! Oh my gosh! Mag-relax mo talaga! Wait lang. Yes po. Look, minsan na siyang pumasok dito. Enrique! Sabi rin! Wait lang! Hindi, JK! Hindi, minsan na siyang pumasok, hindi tumire. Oh my God, Enrique! Mababal ako, tulungan mo. Tulungan mo. Sa baklo makukuha niyo na yun. Oh, mamaya may isang clue pa yan. Kapag si Enrique, final look, kamukha siya ni... We were all expecting Enrique Hill. And everybody always says that I somehow look like Enrique Hill. And so everybody's assumption was, it has to be Enrique Hill. Matapos mag-makeup, hindi pa rin mapakali si Maymay. Lalaki mata, sir. Huwag masyado kumama. Except dito para. Ayan, dito na. Just act chill because he's really nice. Don't kiss him yet. Practice. Huh? You'll be the one to kiss. And then you go. when you get, when he does. Si Edward, supportive kay Maymay, o susunod ng oras na sumundo si Maymay. Oh my God! I love this Enrique! Relax ka lang, ma'am. Kaming bahala sa'yo. Back putzpah. Back pedicure! Pak massage. Pak manicure. Back nail art! Back hair spa! Pak blow dry. Back makeup! Gandang hindi mo inaakala. Sa wakas ay nakilala na ni Maymay ang kanilang unang VIP client. Oh my God! I love this Enrique! Yeah, no, it's okay, sir. It's okay, sir. It's okay. Are you the dad of Eduardo? Guapo, yeah. Yeah, but you're guapo. Yeah. Nice to meet you, I'm sir. sorry, I'm not Enrique, okay? It's okay. I will be professional. Okay, now be professional. Okay. Hi, sir. Good Hi, ma'am. evening. Here, Paul. You will go there because we will... Shall I follow? Yeah, yes. After you. After you. Pagpasok nila sa loob ng bahay, Magandang gabi. See the baby here. Kevin, nice to meet you, Paul. This is my... Kevin, nice to meet you. Lost for words. I was tongue-tied. Meet you. Hi, Marco. Ciao, bello. Ciao. Say hi. I'm Edward, your offspring. I remember you. My contact lenses started acting weird and some tears started coming out. No. Good to see you. Huh? You were expecting Enrique too, no? Since day 2, I've been wanting to see someone from my family. I got an actual visit from my dad. Welcome, first of all, to Don't Expect Salon. Don't expect so long. Better you sit down, okay? Alright. What you got? So what would you like today? Can you make me look like Enrique Hill? No, that's impossible. That's impossible. Thank you, Edward. I love you. ilang sandali pa, inasikaso na nila ang kanilang espesyal na customer. Edward, you never did this to me before. Yeah. I don't think Edward has ever really massaged me, but I know he does that. Hey, good luck, my. I'm a bit ticklish. Oh, you're like me. Yeah, I already Classic.
Alam mo, gusto ko si Enrique Hill. Tapos, pinaasa mo ko sa mga clue mo. Alam kong totoo yung lahat, pero pinaasa mo ko, kuya. Oh, yeah. Yes, sir. You can click first. Sir, what do you want, sir, aroma? You pick him. Pero enjoy po, kuya. Is it very relaxing, sir? It's very relaxing, yes. Very relaxed. My was very, very concerned that I should feel comfortable. She continually asked me if it was okay. No, it's good. It's good. It's good. I'm very sorry, sir. Oh, my life. Those are the tickling bits. Yes, it will start here, sir, so that it's really important to, Anong tumakbo sa isip mo habang pinipedicure mo? English kasi, kuya, kaya hindi tumatakbo. Lumalakad siya, kuya. Ang hina ng utak ko po sa English. This is the very, smell bad here. He enjoyed himself. That's satisfying to see because you could see he was relaxed. If your customer is unhappy now, We will ask you if what you need, what you want, sir, to be comfortable. Okay. We will give you what you want, sir. okay. He talked quite a bit, but that's good. It's always in business, and you have to find the point where you don't do it all yourself, to delegate. He was very vocal about he was being treated. How's the coffee, sir? Beautiful. All of them were good. All of them were really, really trying hard. A cool place, isn't it? Yeah. There's lots of room for customers. They were all really putting their heart into it. You can go to sleep. It's okay. Bye-bye, baby. That is our mission. Sweetheart. Oh, I know that one. Yes, sir. They made me feel very welcome, and I think making your customer feel welcome is even more important than the quality of the service you provide. Do you want to hear all the things that we've done so far? I pretended to be gay. I built a house. After that, I went to prom, by the way. Then we made a 88-year-old woman laugh for 51 minutes. Then I pulled a plane for how long? So he's learning a lot about himself, which was the idea. He wanted to push his comfort zone. Wow, you learn a lot, don't you? He will have learned so much, and he will have such a wonderful story to tell. Maya-maya pa, Okay. Good. Are you feel very relaxing there? I feel very relaxing. Oh. Very relaxed. I think our first customer, check. We did well. at oras na para umalis ang kanilang unang bisita. It's something I really needed, and I got to talk to him again. And I really enjoyed every second. Everybody says hello to you. Okay? Right, love you. Love you too. Thank you for visiting my house again. I hope to see you again. I hope so. Take care, sir. Pag-alis ni Daddy Kevin, muling ni-review ni Nico ang housemates sa mga dapat gawin. Hands pa package, bababad na 5 minutes. Pag nababad, ano kailangan yung salt, sea salt. Nakikinig naman po sila, kuya, lahat. Kung ano yung ginawa niyo sa payo, hindi gagamitin sa kamay. Natutuwa naman po, kuya, kasi gusto nila. Matapos nito, nagpaalam na rin si Nico sa housemates. Inabukasan, maagang nag-practice ang housemates ng mga gagawin sa salon. We're doing well naman po, kuya. Marami na po kaming natutunan. Lahat naman po, alam ko naman pong may gagawin talaga. Sana po magawa namin. Library, Po. gusto ko ring ipaalam sa iyo na mamaya ay magkakaroon ng soft opening ang inyong salon. Bago magsimula, nagpaalala si Vivery sa mga kasama. Guys, bear in mind na mag-open daw ng salon natin, dapat maaliw natin yung customers. Kantahan natin, sayawan, ganyan, kwentuhan. But there's a twist. Hindi pwede magsalita yung customers. Okay. There's an order slip. And may pangalan na kung sino yung assign. At nagsimula na silang maghanda para sa kanilang soft opening. Hindi nila alam, kausap naman ni Kuya ang daddy ni Kisses na siyang unang customer nila. Magandang araw, Daddy Gilbert. Welcome muli sa aking bahay. Salamat po, big brother. Kamusta kayo? Okay naman po. Namiss lang namin yung anak namin. Kaya ko kayo inimbitahan ngayon dahil nasabi niya na gusto niya na ikaw ay mabigyan ng isang relaxing na araw o day off. Ngayong araw na ito, iyan naman ang mararanasan ninyo at siya ang magbibigay nito sa inyo. Salamat. Ngunit,
hindi nyo siya maaaring makita. Pero maririnig nyo siya. Salamat naman, my brother. Susunod, Hello po, I'm Kisses. Oh my God, looks like their fathers. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Oh. okay. Kisses, your turn. Hands pa, foot pa. Walang kaalam-alam si Kisses na ang pinakamamahal na ama ang kanyang pagsisilbihan. I'm so happy. Ano bang pagkakilala nyo kay Kisses? Yung anak ko, big brother, mabait, may takot sa Diyos, mabuting anak, dahil masunurin. Ano yung unahin mo? Foot or hand? Foot. Yung paa niyo po sa ilalim, yan. Oh my God. You know how? I think... What? Oh no. Looks like their fathers. Your colors? Or naguguni-guni lang ako. Wait. Medyo ano yan sa akin, spoiled. Pero hindi naman ako talagang pag may medyo mali siyang ginawa, pinagsasabihan ko siya. This is Kisses. Hello Customer service. po, I'm Kisses. Si Kisses nagsimula ng i-entertain ang kanyang customer. Isa po akong miracle baby kasi yung mother ko po 5 years po akong pina-workout bago po ako nabuo. 8 pregnancies po yung nanay ko. Tapos ako lang po yung nag-survive. Napakaswerte ko po kasi yun nga po ang dami namin pero ako lang po yung nag-survive. Feeling ko po ako po yung pinakamaswerteng bata sa mundo. Nakita ko maganda ang pagpalaki namin sa kanya. Yung ano namin na mag-asawa, pag mahal mo yung anak mo, dapat mapalaki mo sa tamang pagpapalaki para ma-achieve niya yung mga goals niya sa buhay. Dahil lalaki po kayo, ikikwento ko po yung about sa tatay ko. Yung tatay ko po, sir, isa po siyang superman, isa po siyang businessman, isa po siyang engineer. Higit po sa lahat, siya po talaga yung nag-aalaga sa akin ever since bata po ako. Nung time na mag-college siya, 16 years old pa lang siya, galing ng probinsya, nag-decide kami na dapat yung isa sa amin sasama dito. Driver niya ako, bodyguard, yaya, lahat na. Kasi priority namin yung anak namin. Kaya kasi naghahanap buhay kami para sa kanya. Napakaswerte ko po, sir, kasi yung tatay ko po, stage father po siya. Pag nagjo-join po ako ng mga beauty pageants, andyan po siya sa backstage. Wala po siyang arte. Basta lang po masuportahan niya po ako. And napakaswerte ko po sa tatay ko dahil po doon. Tsaka namimiss ko na po siya. Sorry po, umiiyak na ako. Namimiss ko na po kasi yung family ko. Namiss ko po siya kasi matagal na kami hindi nakikita kaya masaya ako na napil ko yung kamay niya. Patuloy namang ikwento ni Kisses ang kanyang buhay sa loob ng bahay. Wala na po dito yung parents ko na laging nagmo-motivate sa akin. Mahirap po na wala po talaga sila kaya na-appreciate ko po talaga kung gaano sila kahalaga. Ngayon po na pumasok ako sa bahay ni Kuya. Kaya masasabi ko po na sobrang blessed ko po na magkaroon ng nanay at tatay na mahal po ako. Nawala yung pagod ko po. Napaiyak ako big brother dahil nagpapasalamat kami na nandyan siya. Sir, okay lang po ba kayo? 1 tap kung oo, 2 taps po kung medyo nabobore po kayo. Okay. Thank you, sir. Medyo madaldal na po ako. Tapos na ako actually. Thank you po. Sa hand na naman tayo. Hands pa naman po. Sa
talk natin dito. Wait. No, we won't expect though. Don't expect. Talk natin. O yung client ko po, kuya, parang kilalang kilala ko po. Yung daddy ko po. Don't expect. Na-confirm ko po na si daddy po talaga yun kasi yung kamay niya po, malaki na maikli po yung kamay niya. Lagi po kasi kaming magkasama ng daddy ko, kaya parang medyo na-memorize ko na din kung ano po yung itsura niya. Since ito po yung nasa isip ko ngayon, ito po yung ikikwento ko sa inyo. Dito po sa loob ng PBB house, ang dami po palang sorpresa. Kasi, akala ko kasi sure na ako sa sarili ko pagdating ko dito. Pero, kahit komplikado, napalaban ako. Kasi, alam ko, magiging proud yung nanay at tatay ko sa akin. Nang ano ko lang sa kanya, nagpakatatag siya. Ang gawin niya yan lang yung tama. Pag may crisis na dumating sa buhay niya, huwag lang siyang makalibot sa Diyos para yung maging desisyon niya tama. Kahit anong lalim ng pangarap ko sa buhay, yung dulo po talaga is gusto ko lang maging masaya po yung magulang ko. I'm gonna get this. Kasi masaya ako na tamang-tama ang pagpalaki namin sa kanya. At least nakikita ko na may mararating siya dahil na napalaki namin siya sa tama. I'm still so happy kasi mafe-feel mo po talaga, kuya, kung anong gusto niya sabihin just from his hands. Kasi parang sinasabi niya, kuya, na kaya mo yan, I believe in you. Ito po, maglalagay po tayo ng sea salt. Binigay siya sa amin ng Diyos kaya pangangalagaan ko siya. Mahal na mahal ko po yung anak ko. Kahit buhay ko, ibibigay ko para sa kanya. It's done, sir. Thank you po. Thank you for coming po. It's the longest time that I've ever been away to my mom and dad, and sa longest time na to, dito ko po talaga na-realize kung gaano ko po sila kamahal. Big brother, ang anak lang na sana alagaan mo anak ko na tulad ng pagmamahal namin, mahalin mo rin sa big brother. Kaya kanina, nasaya-saya ko po. Kasi kahit nahawakan ko lang yung kamay niya, masaya na po ako. Kahit anong hirap dito po sa loob ng bahay, kakayanin ko. Kasi alam kong ito yung magiging proud sila sa akin, kaya gagawin ko po yung lahat.
Abangan bukas ang iba pang mga sorpresang customer ng Teen Housemates. Familiar, ha? Nadet ang mga irida kayo. Kailangan sa mga batang manonood. Ang nakaraan sa TVB Lucky Season 7. Sa paghahanda ng housemates sa kanilang 5th Lucky Task, mga espesyal na customer ang unang sumubok sa kanilang salon services. Alam mo, gusto ko si Enrique Hill. Hindi niloloko mo ko. Pinaasa mo ko. Magandang gabi. You never did this to me before. He talked quite a bit, but that's good. How's the coffee, sir? Beautiful. Kisses, your turn. Gusto niya, ikaw ay mabigyan ng isang relaxing na day off. Siya po talaga yung nag-aalaga sa akin ever since bata po ako. Napakaswerte ko po sa tatay ko. Tsaka namimiss ko na po siya. Abangan ngayong gabi ang pagdating ng iba pang espesyal na kliyente sa salon ng Teen Housemates. Irida kayo. Bago lumabas ng bahay, si Nico may itinurong laro sa Teen Housemates. Pak, start na to. Pak, ganun. Pak, ganun. Huwag ka magbibilang ng 1, 2. Go. Sali ako. Oh my God! Sali. Sali lang. 1, 2, 3, go. Pak. Sunod. Pak, ganun. Ayan. Pak, ganun. Pak, ganun. Oh! Pak, ganun. Oh, ganun. Ilang kisses ang galang? Apa. 1, 2, 3, go. I can see. Pak, ganun. Pak, ganun. Oh. Oh my God. Ano tayo mahuhuli? Ay, mahuhuli mo. Pak, ganun. Pak, ganun. Tatali na. Tagabilang ako, titignan ko sa stretching. Okay. 1, 2, 3, go. Pak, ganun. Pak, ganun. Pak, ganun. Pak, ganun. Galing. Maya-maya, may ipinasabi si Kuya kay Fenet. Sabi Tony, Kuya na mag-isip daw ng pangalan ng salon. Gagamitin natin at hindi natin gamitin yung salitang pak. Ganun. Pak sa learn. Pak sa learn. Oh my God! Pak sa learn. Pak na pak ang naisip nyo, guys! Pak sa learn! Pak sa learn. Beauty inside, traffic outside. Very excited na nga ang ating mga teen housemates sa pagbubukas ng kanilang Pak sa Learn na nagsimula ng magbigay ng salon services kanina dito mismo sa bahay ni Kuya. At magpapatuloy ito hanggang bukas, kaya naman kung gusto nyong mag-relax at makatulong na rin sa 5th Lucky Task ng ating mga housemates, meron pa kayong pagkakataong pumunta at mabigyan ng salon service mismo ng mga teen housemates. Magandang gabi mga kapamilya, kasabay nga ng pagsasagawa nila ng kanilang 5th Lucky Task ay ang patuloy na pagharap ng mga nominado sa hamon ng pagiging alanganin sa linggong ito. Pero pwede nyo silang mapadalhan ng swerte dahil sa puntong ito, maaari na kayong magpadalak ng inyong tweets bilang suporta kina Christian, Fenech, Heaven, Kisses at Marco. Tuloy-tuloy lang ang pag-tweet kapamilya dahil isasara din muna natin ito mamaya sa pagtatapos ng ating programa. Samantala, sa loob naman ng bahay, may mga espesyal na kliyente na dumating sa kanilang salon para bigyang suporta ang mga nominado. At kung kagabi, napanood nga natin ang emosyonal na tagpo ni Kisses at ng kanyang ama, ano naman kaya ang mga kaganapan sa iba pang mga nominado? Narito.
Sa pagbabahagi ng housemates tungkol sa kanilang mahal sa buhay na gustong mabigyan ng day off, si Christian na ikwento ang tungkol sa kanyang ina. Si Cinderella nga daw siya. Kasi kahit work siya ng work, tapos pagdating niya sa bahay, more work pa. Kasi maglilinis pa siya, ganun. She wakes up early, like 4 a.m. po, kuya. And then, magkukook po siya ng breakfast. Tapos paminsan, habang nagluluto po siya, naglalaba pa po ng damit. She's a really hardworking woman and really selfless. Palagi siyang pagod, pero hindi niya pinapakita. I think na deserve niya talaga magka-day off para mas masaya si mama. Si Marco, ikwinento rin ang mga sakripisyo ng kanyang ina. Wala siyang trabaho, pero parang may trabaho na sa bahay kasi siya ang lahat. Siya lang ang na-miss. And kasi ako lagi nasa school, tatay ko lagi nagtratrabaho. Pagbalik ko sa bahay, may pagkain na. And yeah, I think that she has to have a day off. Gusto ko po na magpahinga siya ng isang araw talaga kasi hindi niya po na nagagawa yun eh. Tungkol rin sa kanyang ina ang ibinahagi ni Fenech. Siya yung tipong dapat yung uniform malinis, maputi, yung sapatos, malinis, ganyan. 6 po kami magkakapatid. Siyempre po, maraming inaasikaso. Meron kaming lechon business, di ba? So, siya din yung nagmamanage. Parang hindi po siya nagpapahinga. Kahit may sakit siya, binabaliwa niya yun. Deserve talaga din niya na mag-relax, ganyan. Samantala, si Heaven tungkol naman sa ama ang ibinahagi. Businessman siya. Pero before siya maging businessman, OFW siya. Separated yung parents ko. So, hati sila sa lahat. Hati. Yung tuition fee, ganyan. Kasi syempre, ang unang inisip ko, mom ko eh. And at the same time, na-realize ko, opo nga pala. Kailangan din pala na tatay ko ng rest day. Dahil nga nag-boom na yung business niya, wala na siyang pahinga kasi gusto niya lagi the best for us sa magkakapatid. Matapos ang pagbabahagi tungkol sa mga sakripisyo ng kanilang mga magulang, hindi nila alam na sila mismo ang magbibigay ng pampering sa mga ito. At nauna na nga si Kisses sa kanyang ama. Matapos maging emosyonal, si Kisses sinusubukan namang pasiglahin ni Marco. Always keep smiling. Talaga? Always keep smiling, no? Di ba? Sige. Ang hahawakan ko yan. Habang nagbibigay suporta kay Kisses, hindi alam ni Marco na kausap na ni Kuya ang kanyang ina. Gandang gabi, Ani. Maligayang pagdating sa aking bahay. Thank you po at naimbitahan niyo po uli ako dito sa bahay niyo. Nabanggit ni Marco na gusto kanyang mag-relax. Ikaw yung tao na pinili niya. Thank you po. Ilang sandali pa, tinawag na si Marco para sa special client na nag-request ng serbisyo niya. Hands pa. Marco. Oh! Yeah. Foot spa first. At sa pagsisimula ng kanyang spa service, nagsimula na rin sa pag-entertain si Marco. Ma'am, can I have your food, please? Abangit. Ako po si Marco po, housemate po ng PBB. I hope na yung mga magulang ko na magustuhan yung mga action ko dito sa bahay ni Kuya. I love that I love that t-shirt. Kasi yung t-shirt na yun ang favorite ng nanay ko po. Laging sinusuot niya sa mga okasyon. Ang saya po kasi iniisip ko na lang na hindi ko lang kung sino yun at sinabi ko lahat. Siguro these days, naisip ko po rin na yung gusto kong paglabas dito, sana maintindihan ng mga magulang ko kung sino talaga ako. Kasi sa bahay, nasabihin niya lagi ako, tanongin mo ang sarili mo kung bakit laging pinapagalitan kita. I mean, my mama. Sana naman, isipan niya rin naman na lumalaki na ako, na nanigiba na ako ng yung mga feelings ko. Yung mga problema ko na yung pagiging change ko na nag-grow up na ako, paminsan-minsan yung sinasabi ko sa kanya, hindi ako pinapakinggan. Yung sabi ni ko, hindi madali mag-iba. So, paano ako mangingiba kung everyday sasabihin niya na ako ng ganto. And
pinababayaan ko na lang kahit nasasaktan na akong isipin. Nalalaman ko yung mga ano niya sa akin. Nami-misinterpret niya po siguro yung way ng pagsasalita ko. Siguro minsan sa stress po, ganun pagod. Hinihingi ko rin ng sorry sa kanya. At least ngayon, nalalaman ko rin po yun. Wala naman pong kalyo, pahirapan niyo po ako. Joke lang. Sige po, tatanggalin ko po. Siguro nga po tama siya. Sa sobra sigurong pagmamahal, sobrang pag-asikaso, sobrang pag-iintindi. Minsan, akala natin laging tama, nalampas na pala. Siguro yung mga natutunan ko po sa bahay ni Kuya, kung gaano ako talagang lucky. Naintindihan ko talaga ngayon. Yung kasi dati, kinikwento lang ni Mama, hindi ko naintindihan. I'm so grateful na pinalaki ako sa Italy na hindi ganun kahirap yung buhay ko. Nakikita ko po yung pagbabago niya, yung mga changes niya. Gusto ko talaga mag-change. Kasi ngayon po naintindihan ko kung gaano ako kalaki, kung gaano akong hinahalaga ng nanay ko, ng tatay ko. So, yung apir. Namimiss ko na po siya. Masaya po. Dahil naiisip niya si mama niya. Napakasaya po sa parte ko na naririnig ko yung kanya. Sorry po kung hindi masyado akong magaling. Sana nagustuhan niyo po. Apir. For the first time, really, Kuya. Sabi ko po lahat. Hindi na po mabigat sa loob. Good job. Bakit? Kuya. Susunod, Nakaka-homesick. Mahal ko po yung tatay ko. The journey for that boy band dream starts here. susunod na kliyente ng housemates, ang ina ni Fenech. Okay po, dito po tayo sa first. Yung pit niyo po. Hey. I know this pit. Alam na alam ko talaga yung itsura ng paa ng mama ko po. Sa bahay kasi, minamasahe ko siya. Hello po. Ako po si Fenech. Close po kami, kuya. Yung sa bahay po, siya po yung napagsabihan ko yung mga tungkol po sa aming pamilya, ganun po. Sinusuportahan ko po siya kung ano yung hilig niya po. Pinapuntahan ko din po yung mga show nila. This week po, ma'am, kasali po ako sa mga naging 5 nominado. First time. Hindi ko po alam kung ilan po ang matatanggal, kaya kakayanin ko po sa ligtas namin na sana hindi ako matatanggal. Super close po kami ng mama ko po. Kasi nagkakaintindihan po kami. Yung parang best friend po na kapatid, ganyan po. Kamay niyo po. Familiar, ha? Nafe-feel ko po yung ano niya, yung hawak niya, parang sinasabi na namimiss niya ako. Kaya hindi ko napigilan, pinisil ko siya. Bibigyan ka ng pagkakataon,
Ano sasabihin mo sa kanya, Tiffany? Alam kong hindi madali to para sa iyo lahat. Kahit na anong mangyari, huwag kang mag-stop ng sa mga pangarap mo. Nandito lang kami. Yun na po ang aming foot spa and hand spa po. Maraming salamat po. Pagkatapos ni Fenech, si Heaven naman ang may susunod na kliyente. Ako po pala yung father ni Heaven, si Michael. Salamat kay Heaven at ako yung napili niya na makapag-rest day din naman. Maya-maya pa tinawag na ang walang kamalay-malay na si Heaven. Yup. Magandang gabi po, sir. Nagsimula na itong magkwento sa kanyang customer. Ako po si Heaven. Mabait na bata. Char. Ang ganda-ganda naman po ng paa ninyo. Parang... Hanggang ngayon, tawag ko pa rin sa kanya, Baby Heaven. Yung father ko, nag-OFW muna siya. Hanggang 5 years old ako. So, hindi kami masyado nakikita. Hindi ko naman na-feel na kawawa ako or anything kasi yung father ko nun talagang, aywan ko, the best. Hanggang ngayon, the best pa rin. Body-body rin po kami niyan. Mahilig kumain sa labas. Ay. Balbunin din po pala kayo, no? Ako rin po, balbunin. Alam mo yung tatay ko rin po? Lagi rin po nagpapamanicure din po yun. Tsaka pedicure. Kaya naisip ko lang po sa inyo yung tatay ko. Hanggang dito po, ha. Alam ko na eh. Parang feel ko yung tatay ko po yun. Kamay niya lalo na kuya, tapos po mataba, tapos po balbon, moreno po. Tapos yung kamay po talaga ay malinis. Yung tatay ko po malinis sa kamay. Okay naman po ako dito. Masaya. And staying strong pa rin. So, sana rin po kayo staying strong. Sana po magkita po tayo sa labas. Close po kami na tatay ko. Sweet kami sa isa't isa. Tapos kakain kami lahat ng pwedeng kainan, kahit mga ice cream. Tapos yung titikman talaga namin. So every time na nandun po ako sa bahay nila, stepmom ko and yung father ko nga po, kasi lagi akong nagiging botchog, yung nagiging mataba. Kaya naman. And kakayanin. Nakakapagod lang po. Mahirap po, sir. Mahirap. Nakaka-homesick. Pero, kaya. Sana po, napasaya ko kayo sa food and massage ni ng Paxaline. Balik po kayo ulit. Mahal ko po yung tatay ko. Mahal. Gusto ko sabihin sa kanya na lahat ng pagdadaanan niya sa buhay, normal po yung naging masaya, naging malungkot, pero dapat tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin po ang pangarap para maabot po yung maging gusto niya po sa buhay niya. Gusto ko po siya sabihin na kaya mo yan. Ganun, kuya. Kahit pa paano, syempre kuya, nakaka-homesick din naman po. Nakakamiss yung kulitan po namin. Tsaka nakakamiss na may makasama kang kapamilya. Yan. Susunod, Paa mo. After
1 month po talaga, kuya. Experiencing mga 3 times nominated in a row, ganon. Sobrang miss na miss ko na po talaga sila. Session ng ina ni Christian. Puts pa unahin. Ma'am, dito na po. Puts pa po unahin. Okay. Sige, please do. Alam nyo na po kung sino po yung kliyente nyo, pero hindi nyo pa rin po talaga siyang pwedeng kausapin yung parang like in a personal way po. Pero yun, hindi ko pa rin po napigilan kasi kilala ko po yung kliyente nyo. Hello, ma. I know it's you kasi paa mo, yung nunal mo sa paa, I know that. Yung massage nyo po, ma'am, gusto nyo po ng soft or hard lang? 1 tap for soft, 2 tap for hard. Oh, hard. Mom is tired. Oh, I can see. Christian, anak ko, kaibigan ko. Pag may time, naglalaro kaming dalawa. Minsan hinahag ko siya, may mga laro kaming ginagawa. Parang mga bata. Si nanay, hardworking. Yon. Magigising si mama ng early, tapos magpe-prepare siya ng food. Para sa amin magkakapatid. Varsity player po ako kasi hindi lang po na nag-basketball po si Papa, pati malaking tulong rin po yung scholarship. Si Mama always support po, ganun. Every time. Yung kailangan niya nga talaga ng break. Napaka-close po ang relasyon namin. Every time na pag may lakad kami, ganun, kasama ko po palagi si Mama pag nagsisimba kami. Yun po, palagi kong katabi si Mama, ganun. Pero si Mama miss na miss ko na po talaga. Okay, up we go. After 1 month po talaga, kuya, experiencing mga 3 times nominated in a row, ganun. Sobrang miss na miss ko na po talaga sila. Kung may mga sakit nila, kunin sa akin na lang mapupunta. Huwag po sa kanila. Ayoko pong nakikita, nahihirapan po sila. Kahit hindi ko po siya nakausap, pero po, paghawak niya ng paa ko po, dawag-dawa ko po si Christian. Kahit hindi ko po siya nakausap, okay na po sa akin. Kahit nahawakan ko lang siya po. Sinay ko sa taas ako na yung steady, pagpanilis, kayuha, pero bisita, pakatatag, si kuya. Every time sabi, 3 beses sila straight na nomination, pero hindi sila kumigo kaya sa sali. Duros Pinapansin na nakasa pansin, pinagatin. Wait lang.
Sumugal. Thank you po for coming. Tapos na. Tapos na daw, ma. Tapos na, ma'am. Thank you. Okay. Masaya po ako. Sobrang saya. Kaya yung po napaluha. Yung ganun. Tears of joy po, kuya. Tsaka yung pakiramdam na parang po, yung hindi na po ako as down as before. Kasi po, there's something to lift me up. Even though a lot of things are trying to drag me down, kuya. Yun po. Bihira lang si Christian nagpapakita kasi talaga yung nararamdaman ko po na mahal niya kami. Dama ko kung gaano ang laki ng pagmamahal mo sa anak mo. At batid ko rin ang kagustuhan ni Christian na masuklian ito kahit kaunti. Mahal namin po siya, kuya. At saka, we're very proud sa mga nagawa niya at saka gagawin pa siguro, kuya. At saka dito lang kami as a family na sumusuporta sa kanya kahit ano mangyari. At dito pa rin po kami sa kanya. Kaganapan sa loob ng bahay, talaga namang handang-handa ng mga housemates sa pagbibigay ng pampering services para sa inyo, mga kapamilya. At naku, pwede pa kayong humabol na makatanggap ng pampering or relaxing salon service mula sa housemates. Bukas yan mula 12 noon hanggang 8 p.m. Pero kung bukas pa ang Pack sa Learn, sa puntong ito ay nagsasara na po ang panahon para makapag-tweet kayo ng suporta sa inyong paboritong nominadong housemates sa ating PBB Padala. Pero don't worry dahil bukas magbubukas ulit ang butuhan sa PBB Lucky Season 7, mga kwento ng teen housemates sa Kapamilya Gold. Ako po si Bianca Gonzalez at tuloy pa rin ang ating kwentuhan bukas sa teleserye ng Totoong Buhay. Ito ang PBB Lucky Season 7. Abangan bukas sa pagbukas ng Pack sa Learn, mapagtagumpayan kaya ng teen housemates ang kanilang 5th Lucky Pass. Ang inyong 5th Lucky Task ay magsisimulan. Good luck, housemates! Good day, ma'am! Welcome to Pack sa Learn! Makita na kaya ni Maymay ang kanyang ultimate crush. Huwag kang OA ha. Oo nga, mamaya magdi-date tayo. Good day, ma'am! Welcome to Pack sa Learn! Relax ka lang, ma'am. Kaming bahala sa'yo. Pack Foods pa. Pack pedicure! Pack Massage. Pack Manicure. Pack Nail Art. Pack Hair Spa. Pack Blow Dry. Pack makeup.